Hey mga kababayan, narinig nyo na ba ang latest chismis sa Senado, no? Si Senate President Chis Escudero kasama sina Jinggoy Estrada at Senator-elect Rodante Marcoleta nag-breakfast daw together. Pero sabi ni Chis, kumain lang kung ano-ano lang napag-usapan. Really, Chis? Sa Philippine politics, walang kumain lang na meeting. Kaya ngayon, sisirain natin ang kwento sa likod nito at ang tunay na laro sa Senado. Kamusta mga kaibigan sa Pilipinas, US, Canada, Dubai, Hong Kong at saan mang sulok ng mundo? Welcome sa ating political deep dive kung saan binibigyang linaw natin ang mga intriga at isyong bumabalot sa gobyerno natin. Ako si #WalkWithLan at ang layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin tungkol sa tunay na nangyayari sa Philippine politics. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao o kaya sa Riyadh, Jeddah o Sydney, itong episode na ito ay para sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang breakfast meeting ni Escudero, Estrada at Marcoleta. Ano nga ba ang tunay na agenda at bakit biglang pumanig si Marcoleta kay Escudero? Tatalakayin natin din natin ang isang kontrobersyal na figura si Tito Soto. Bakit maraming kritiko nagsasabing kailangan na niyang mag-retire sa politika. Pero bago ang lahat, i-hit mo na yung subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Makati, Cebu, o kahit sa Toronto at London at magpadala ng super thanks para masuportahan natin ang content na ito. Ang ad revenue natin lalo na mula sa US, UK at Middle East ay tumutulong para may pagpatuloy natin ito. Kaya tara na, simulan na natin. Ngayon bakit nga ba big deal itong breakfast meeting sa Philippine politics? Ang bawat hapunan, kape o kahit simpleng chikahan ay may hidden agenda. Sisisirin natin ang detalye ng meet-up na ito kasama ang konteksto ng Senate leadership, a race at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan let's set the stage with some facts. Ang 19th Congress ay malapit nang matapos at ang 20th Congress ay magsisimula na. Si Escudero open daw na manatili bilang Senate President pero sabi niya hindi siya nagka-campaign. Meanwhile, si Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at si Rodante Marcoleta, no? Talagang Okay. Kayo po, sa tingin niyo po ba, sino po ba dapat ang manalo? Si ano po ba? Si Okay. So ano nga po ba maaaring pinag-uusapan nila? No? Base sa ulat, si Escudero ay open na manatili bilang Senate President sa 20th Congress. Sabi niya, I will not shirk from that responsibility pero walang plano daw siyang mag-campaign. Si Jinggoy naman bilang Senate President pro tempore ay todo suporta kay Escudero. At sinabi pa niyang walang magaganap na Senate coup. No? At si Marcoleta biglang pumanig kay Escudero. Kahit nakilala siya bilang Duterte loyalist, ano ang nangyayari? Is this a strategic move to consolidate power o simpleng pagkakaibigan? No? Let's break it down. Si Escudero ay isang veteranong politikong kilala sa kanyang diplomatic approach. Siya ang tipo ng kanyang mawabalanse, no? Magkabilang panig, pro Marcos man o pro Duterte. Si Jinggoy, kahit may kontrobersyal na nakaraan dahil sa PDAF scam, ay isang matibay na political ally na may malalim na koneksyon sa masa. Si Marcoleta naman, bagong senador, pero malakas ang hatak dahil sa kanyang Duterte ties ay parang nagbibigay ng signal na pwede siya maging bridge sa pagitan ng dalawang kampo. Pero mga kaibigan, hindi ba't masyadong convenient itong kumain lang na excuse O kung iisipin mo, parang teleserye ito, 'di ba? Si Cheese ang bida, si Jinggoy ang sidekick at si Marcoleta ang bagong karakter na biglang sumulpot para baguhin ang plot. Pero teka, bakit parang laging may ganitong eksena sa Philippine politics? Breakfast meeting daw, pero tunay na ulam, power. At habang sila ay nagkakape, may isang figura sa likod ng eksena na sinusubukan magnakaw ng spotlight. Walang iba yan, kundi si Tito Soto. Pero mamaya na natin siya pag-uusapan Spoilers, hindi maganda ang role niya sa episode natin ngayon. Bago tayo magpatuloy mga kababayan sa Dubai, Singapore at New York, i-hit nyo na yung like button at i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati o Cebu. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng katotohanan.
Si Chis Escudero ay kilala bilang isang Senate President na may mataas na pananaw sa kapangyarihan ng Senado. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakita natin ang ilang mga mahalagang batas na naipasa. Tulad ng mga priority, no, legislation na binanggit niya bago i-defer ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero let's be real, ha? Ang isang malaking issue ngayon ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Si Escudero ang nagdesisyong i-postpone ang presentation ng articles of impeachment mula June 2 hanggang June 11 at sinabi pa niyang ang 20th Congress ang magdidesisyon kung itutuloy ito. Bakit mahalaga ito? Ang impeachment trial ay hindi lang tungkol kay Duterte, no? Ito ay tungkol sa power dynamics sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Si Escudero bilang Senate President ay nasa gitna ng labanang ito. Ang desisyon niyang i-defer and trial ay nagdulot ng mga akusasyon na siya'y dilly-dallying para protektahan ang kanyang posisyon. Pero sa kabilang banda, sinasabi ng kanyang supporters na ito ay isang strategic move para matiyak na maayos ang paglipat ng kapangyarihan sa susunod na Kongreso. Sa isang banda, ang mga kritiko ni Escudero ay nagsasabing masyado siyang maingat, halos duwag sa paghawak ng impeachment trial. Sabi ng ilang senador, tulad ni Grace po, kailangan ng mas malakas na ebidensya bago magdesisyon. Pero si Escudero daw ay masyadong focus sa pagpapanatili ng kanyang posisyon. Sa kabilang banda, ang mga sumusuporta kay Escudero tulad ni Jinggoy ay nagsasabing ang kanyang pamumuno ay nagbibigay ng stability sa Senado. Sabi pa nga ni Jinggoy, walang Senate coup na mangyayari at si Escudero ang tamang leader para sa 20th Congress. Ang totoo, mga kaibigan, ang pamumuno ni Escudero ay isang balancing act. Hindi madali ang maging Senate President sa gitna ng Marcos Duterte feud. Pero kung titignan natin ang kanyang track record, si Chis ay isang politikong marunong maglaro ng chess. Alam niya kung kailan aatras at kailan susulong. Kung iisipin mo parang si Chis ang grandmaster ng political chess. Habang ang iba ay naglalaro ng checkers, siya ang may long-term strategy. Pero teka, hindi ba ang breakfast meeting na ito ay parang isang episode ng Pinoy Big Brother? Sino ang magkakaalyado at sino ang mai-evict sa Senate presidency? Kung ikaw ay nasa Qatar, Kuwait o kahit sa Los Angeles, i-comment mo nga sa baba sino sa tingin mo mananalo sa Senate leadership race. At huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Si Jinggoy Estrada, mga kaibigan, ay parang karakter sa isang action movie na laging bumabalik kahit ilang beses na siyang napatay. Mula sa kanyang PDAF scandal days hanggang sa kanyang posisyon bilang Senate President pro tempore. Si Jinggoy ay isang survivor. Kamakailan, nag-apply pa siya ng travel clearance para pumunta sa US 22 days. Mga kababayan, pero kahit nasa gitna ng kontrobersiya, si Jinggoy ay nananatiling malakas na political figure, lalo na sa kanyang suporta kay Escudero. Si Jinggoy isang veteranong senador na may malalim na koneksyon sa masa. Salamat sa kanyang pamilya at sa Estrada political dynasty. Ang kanyang suporta kay Escudero ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng signal na ang tradisyonal na political families ay nananatiling makapangyarihan sa Senado. Pero let's not forget, si Jinggoy ay may baggage. Ang kanyang kaso sa Sandigan Bayan ay hindi pa rin lubusang nalilimutan ng publiko. Sa kabilang banda, ang kanyang papel bilang Senate President pro tempore ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-navigate sa komplikadong political landscape. Sabi niya, walang magaganap na coup laban kay Escudero. At kung gusto niya ng continuity sa pamumuno, ito ba ay tunay na loyalty o isang calculated move para manatili siya sa inner circle ng power? Kung iisipin mo si Jinggoy ay parang isang political phoenix. Bumangon mula sa abo ng PDAF scandal. Pero teka, hindi ba't parang pelikula ni FPJ ang buhay niya? Aksyon, drama at laging may comeback. Pero ang tanong, mga kaibigan, sa Davao at Dubai, may tiwala pa ba kayo kay Jinggoy? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Singapore at Sydney. Si Rodante Marcoleta, mga kaibigan, ay parang bagong contestant sa political reality show natin. Kilala siya bilang Duterte loyalist at ang kanyang midterm victory ay nagbigay ng lakas sa Duterte Black sa Senado. Parang biglang plot twist, Umanig siya kay Escudero. Ano ang nangyari? Nagkaroon ba ng secret deal sa breakfast meeting o sadyang nagpapakita lang si Marcoleta ng kanyang political flexibility? Si Marcoleta ay isang abogado na kilala sa kanyang matapang na paninindigan tulad ng kanyang pagtutulak ng House inquiry sa 18 billion pesos poll automation deal ng COMELEC. Pero ang kanyang biglang suporta kay Escudero ay nagdulot ng mga tanong. Is he abandoning the Duterte camp?
Or is this a strategic move to secure a stronger position in the 20th Congress? Ang totoo, ang Duterte Black kasama sina Bato de la Rosa, Bongo at Amy Marcos at Robin Padilla ay may malaking impluwensya sa Senado at si Marcoleta ay isang mahalagang bahagi nito. Sa kabilang banda, ang kanyang suporta kay Escudero ay maaaring magbigay ng stability sa Senado, lalo na sa gitna ng Marcos Duterte feud. Pero ang tanong, sino ang tunay na nakinabang sa breakfast meeting na ito? Si Escudero ba na nasecure ang suporta ng isang Duterte ally o si Marcoleta na posibleng naglalatag ng pundasyon para sa mas malaking role sa Senado? Oh, parang chess movie ito ha, di ba? Si Marcoleta mula sa Duterte camp biglang nag-Queen's Gambit kay Escudero. Pero teka, mga kaibigan sa Abu Dhabi at Toronto, sino sa tingin ninyo ang tunay na mastermind sa likod ng move na ito? I-comment mo yan sa baba ha? At huwag kalimutang magpadala ng super thanks para masuportahan natin ang content na ito. Ngayon, pag-usapan natin si Tito Sotto, ang veteranong senador na biglang nagdeklarang handa siyang hamunin si Escudero para sa Senate presidency. Pero let's be honest, maraming kritiko ang nagsasabing masyado nang outdated ang pamumuno ni Sotto. Sabi ng ilang senador, tulad ng mga nasa evidence activist group, si Sotto ay masyadong kritikal sa paghawak ni Escudero sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero wala naman siyang malinaw na plano para sa Senado. Si Sotto ay kilala sa kanyang karisma at showbiz background. Pero ang tanong, sapat ba ito para pamunuan ang Senado sa gitna ng modernong political challenges? Ang kanyang mga pahayag laban kay Escudero ay nagpapakita ng ambisyon. Pero para sa marami, ito ay parang desperadong paghawak sa lumang kapangyarihan. Sa kabilang banda, mga kaibigan, si Sotto ay may malaking fanbase, lalo na sa mga tradisyonal na botante. Ang kanyang karanasan bilang senador ay hindi maikakaila at ang kanyang koneksyon sa masa ay malakas pa rin. Pero sa panahon ngayon, kung saan ang kabataan at OFWs ay naghihintay ng mas progresibong pamumuno, mukhang hindi na siya ang sagot. Ang mga isyong tulad ng digitalization ng gobyerno, climate change at global economic challenges ay nangangailangan ng bagong perspektibo, isang bagay na mas naipapakita ni Escudero sa kanyang diplomatic approach. Kung iisipin mo, si Tito Sotto ay parang isang VHS tape sa panahon ng Netflix. Classic, nostalgic, pero outdated na. Sorry Tito ha, pero baka oras na para mag-guesting ka na lang sa Itbulaga kaysa mag-Senate President. Mga kaibigan sa London, Singapore at Davao, agree ba kayo? I-comment mo sila sa baba ha? At i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Jeddah at Sydney. So ano ang natututunan natin ngayon Ang breakfast meeting ni Escudero, Jinggoy at Marcoleta ay hindi lang simpleng kainan. Ito ay isang strategic move sa gitna ng Marcos Duterte feud at ang Senate President leadership. Si Escudero ay nagpapakita ng kanyang diplomatic skills. Si Jinggoy ay nananatiling survivor sa political arena at si Marcoleta ay naglalaro ng double agent. Loyal ba sa Duterte o kay Escudero? Samantala, si Tito Sotto kahit ambisyoso ay mukhang nahihirapan ng makipagsabayan sa modernong politika. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, UAE, Japan, Australia, Hong Kong at sanmang sulok ng mundo. Salamat sa panonood Ayan, wala. Sorry. Kung nagustuhan mo ang deep dive natin, i-hit mo na yung subscribe button para maabot natin 100,000 subscribers. I-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Dubai o Toronto at magpadala ng super thanks para masuportahan ang content natin. I-comment mo rin sa baba, sino sa tingin mo ang mananalo sa Senate presidency? Si Escudero ba o may iba ka pang bet? Kung gusto mong malaman ang susunod nating kabanata ng political teleserye natin, i-activate mo na yung notification bell. Salamat sa suporta mga kaibigan. At hanggang susunod sa susunod na episode, stay informed, stay critical at laging magtanong dahil ang katotohanan ang pinakamalakas na armas natin. Magkita-kita ulit tayo mga kababayan.